His voice calls to everyone who listen. In stillness within it speaks our names. But only a few will hear him, and only a few draw near him. They're yielding the life he's come to claim. Still the call goes out, still the challenge sounds, come follow me. Still the call is clear to the ones who choose to obey. Still the call goes out, can you hear it now? Come follow me. Will you open your heart to His call today? His call comes to save the one who's willing to walk in a life that's free and new. This is the great adventure, making His life a center, and knowing His Spirit lives in you. Still the call goes out, still the challenge sounds, come follow me. Still the call is clear to the ones who choose to obey. Still the call goes out, can you hear it now? Come follow me. Will you open your heart to His call today? Today, will you open your heart to His call today? Come take up your cross and follow Him. Your heart and your soul and your strength. Still the call goes out, still the challenge sounds. You open your heart today. Amen. Salamat po sa napakagandang awitin na yan, The Call. Inawit po yan ng Ensemble, BBZI Ensemble Gospel Team of 1995-1998. Alright, good evening po sa ating lahat, mga minamahal kong taga-subaybay, mga kapatid. I decided na mag-live po ngayon para kasi pag alas 8 po tayo nag-live, marami tayong kalaban ano sa sa mga yung sa mga movie, I mean palabas sa TV. So I decided na ngayon po tayo mag-live. So purihin po ang ating Panginoon and purihin po dahil napakabuti po ng ating Panginoon sa lahat ng oras. Muli, ako po si Pastor Randolph at tayo po muna ay manalangin. Dakilang Panginoon na aming Hari, maraming salamat Lord sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat buhay po namin. Salamat dahil nandyan po kayo, iniingatan kami. Nandyan kayo Panginoon, aming malalapitan sa lahat ng oras sapagkat kayo ang aming Diyos, ang aming Hari, ang amin pong Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang aming program ngayon. Ito yung magbibigay po ng blessing sa lahat po ng mga kapanood at manunood at nanonood po ngayon. Bless niyo po ang bawat isa sa amin at ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright. So, tayo po ay magpatuloy at muli maraming salamat po sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon at makakapanood pa po ng programa pong ito. Alright. So, tunay po na mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ganun din ako sa aking family, napakabuti po ng atin pong Panginoon. Hindi matatawaran yung kanyang kabutihan at patuloy na pagmamahal po sa atin. Thank you so much Mark for watching. Mark Dueño na nasa Cebu ngayon ay nanonood po sa atin. Salamat kapatid. Alright, so ang God's Kingdom Family ay isa pong
ay isa pong gawain o isang ministry na ipinagkatiwala po ng ating Panginoon sa atin, ng ating mahal na hari, ang Panginoong Hesukristo. At ang gawain pong ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain na nagmula po sa kanyang banal na salita. It was 10 years ago na ito po ay binigay ng Panginoon sa atin through His Word sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang God's Kingdom Family, GKF, ay ibinigay ng Panginoon, at it was given 10 years ago, but 3 months pa lang po natin itong talagang binibigyan ng diin o talagang sinisimulan natin. Okay? 3 months pa lang po. So, ang God's Kingdom Family, nag-decide po tayo na umalis doon sa pagkakaroon ng religious mindset at in-embrace po natin, niyakap po natin yung kingdom mindset. Sapagkat doon po sa religious mindset, alam po natin na paano ba sabihin ito? Alam po natin na ang religious mindset ang relihiyon ay gawa lamang po ng tao. Okay? Ang relihiyon ay gawa lamang po ng tao, at ang relihiyon ay hindi po ito makapagliligtas. Okay? Alam po natin yan, na hindi makapagliligtas kailanman ang relihiyon. Kaya umalis po tayo doon sapagkat doon po sa relihiyon ay masasabi natin na napakaraming mga ginagawa na naka-angkla doon sa tradisyon. As Christian believers, as a kingdom citizen, we believe in tradition, but dapat yung tradition po na yon ay hindi po siya dapat hindi po siya dapat sumasalansang o hindi po dapat niya binabali ang salita ng ating Panginoon. Kaya yun po ang nagiging problema, ay dahil po yun nga po, umalis tayo doon sapagkat may mga tradisyon na ginagawa po ang relihiyon na hindi na po umaayon doon po sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya po, nagdesisyon tayong umalis doon for having a religion mindset. So, purihin po ang ating Panginoon, at ang atin pong misyon dito po sa GKF, sa God's Kingdom Family, ay talagang magawa natin kung ano yung misyon mismo ng atin pong Panginoon. Okay? Ang kanyang misyon dito sa lupa, alam po natin na siya po ay namatay. But there are twofold of his mission. His mission to die on the cross for us, for us sinners, and also to make disciples. So that is gonna be the mission. And yung vision po ng GKF ay vision din po ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating pong vision ay masakop natin ang buong mundo sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng Kaharian. Gagawa tayo ng mga alagad, at ang mga alagad po na yan ay siyang hahayo para po mas mapabilis, mas mapadali pa po natin ang paghahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian. Hindi po kagaya sa relihiyon, sa religion mindset, na when it comes to spreading the gospel, when it comes to sa paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay iniaasa lamang po sa pastor. Okay? Ganon ang religion mindset. Suswelduhan ng pastor. Tinawag ko nga po ito na the pastor, or mga paswelduhan at paupahang mga manggagawa. The more na malaki ang love gift na ibibigay sa iyo, yun nga kung malaki, the more na malaki ang love gift na ibibigay sa iyo ng simbahan, the more na dadami at dadami ang iyong gawain. At ang pinakamasaklap po dito ay ipapagawa sa iyo ang lahat ng gawain sa iglesia, sa simbahan. Okay? At samantalang ang mga leader,
ay they are just commanding at hindi sila gumagawa. They're just gonna be focusing on the physical aspect of the church while the pastor ay nagpapaka kuba okay sa gawain, samantalang ang religion mindset yan nga po, si pastor lang ang gagawa ng lahat ng bagay. Correct me if I'm wrong. Ano, kung ikaw ay pastor, ikaw ay manggagawa na nanonood ngayon, at ito po ang setup mo sa iyong simbahan, that church is having a religion mindset. At yung religion mindset po ay ginagamit po ng dyablo, ng demonyo. Alright? Kaya nga po sa religion mindset, ang isang simbahan, una, hindi siya lumalago, hindi siya nag-grow. Ikalawa, ang mga manggagawa at pastor ay papalit-palit. Okay? Kasi cycle po ang nangyayari dyan. Tatanggapin ni pastor ang calling, tatanggapin ni pastor ang pagtawag. Alright? Tatanggapin ni pastor ang pagtawag sa kanya ng simbahan at ibibigay ng simbahan ng mga leaders ang lahat ng gawain doon sa pastor. Of course, magpapasikat ang pastor. Okay? Of course, gagawin ng pastor ang lahat. Pero darating sa point na mapapagod ang pastor because he is the one who is doing the ministry. So, mapapagod po siya. Ang pastor, hindi siya Superman. Ano? Hindi yan Superman. Mapapagod yan. Hanggang sa sisilipan siya ng mga leaders at yung ginagawa ni pastor na ginagawa niya ang lahat dati hanggang sa mapapagod siya ay hindi niya na kayang gawin hanggang sa mekos-mekos na lang ang kanyang mekos-mekos na ang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang gagawin ng mga leaders ay pupulaan na si pastor at titingnan na hindi na maayos yung ginagawa ni pastor. Kaya the leaders will decide to remove the pastor or the pastor will resign because hindi niya nakaya ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Kaya ang gagawin niyan, mag-resign si pastor, tatawag na naman ng paswelduhang pastor para magpastor. At maging ganun pa rin ang setup. So that's a religion mindset. Hindi lalagong simbahan at papalit-palit ng mga manggagawa. Hindi nag-grow ang mga members. Hindi nag-grow ang leadership. But in God's kingdom family, sa kingdom mindset po, the role of the pastor is to train the church, which is nasa Ephesians po yan. Ano? Sinabi ni Pablo that the role of the pastor is to equip the saints so that the saints will do the ministry. So yun po ang kingdom mindset. Kaya pag ikaw ay nasa kingdom mindset, yung pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon ay mabilis at madali sapagkat hindi lang si pastor ang gumagawa kundi ang lahat po ng citizens of the kingdom. So, yun. Sabi ko, umalis tayo doon sa pagkakaroon ng kingdom mindset at in-embrace, doon sa pagkakaroon ng religious mindset, in-embrace po natin yung kingdom mindset. So, nagtataglish po tayo because we have actually listeners in Australia, in the US, in Europe. So, we are, and also in the Middle East. So, we are praying because ang system and strategy of God's kingdom family is mag-establish ng mga kingdom hubs. So kingdom hubs is a small group or D group or growth group. Mag-establish tayo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng dako ng mundo na maaabot po ng broadcast na ito. So yan po ang strategy ng that's also the strategy of Jesus Christ, the strategy of the Apostle Paul. Na sila po ay nagtalaga, yung mga tinanim ni Apostol Pablo ay mga house churches. Ang gagawin lamang po natin ay tayo po ay mag-train ng mga leaders doon po sa tahanan at yung tahanan po ay iiral. Hindi ibig sabihin hindi tayo naniniwala sa building sa local church.
Naniniwala pa tayo that's blessing. Hindi ako maniniwala doon po sa ah, building kung yung building ay ginagamit lamang natin para sa pansarili at nakakalimutan na po natin yun pong pinapagawa ng ating Panginoon. Okay? So, dito po sa God's Kingdom Family, yan po ang ating desire. And we are, so right now po, just update po sa ating lahat sa mga manunood at sumusuporta po ng programang ito. Last Saturday po, tayo po ay nag-conduct po mayroon pong grupo ng mga kabataan. Ito po yung mga classmate ng aking anak. Actually, dinala namin sila doon sa Tanay, doon sa Daraitan. At kami po ay nagkaroon ng retreat. So, retreat siya. Partly po ay we celebrated the birthday of my daughter. And then we invited yung kanyang mga classmate. At doon po, we're able to share the gospel to this group of young people. And ang next po na gagawin natin ay magkakaroon sila ng retreat. Okay? And dito po natin ibibigay sa kanila yung purpose, yung layunin ng kanilang buhay sa kingdom ng ating Panginoon. And then, so that's number 1, yung ating pong progress ng ating pong God's Kingdom Family on GKF. And then, magkakaroon po tayo ng God's Kingdom Kingdom Hub. Dito po lang po malapit sa amin. So, dito po sa Greenwood, Pasig. So, meron pong isang tahanan na magbubukas ng Kingdom Hub. Dito po. This is a family. So, yan po ang isa sa mga update. And we are praying, gaya ng aking prayer request na I am praying for a kingdom ambassador in charge ng Visayas at saka ng Mindanao. So that is what we are praying right now. And below, dyan po sa ating comment section, meron pong form dyan, may link, and that's also a form na pag clinic niyo po yung unang form, yan po ay kingdom support, right? Kingdom partners. So kung nais mo maging kingdom partners, nais mo maging partner po namin, okay, i-click niyo po yan and you can fill out the form. We need prayers, we need also financial support para po sa gawain po na ito. Okay? Sa gawain po ng Kingdom Family. And sa ikalawang form po dyan ay if you've decided kung wala po kayong church na inaatinan ngayon, okay, and nais nyo po magsimula ng gawain sa inyong tahanan para ang inyong pamilya ay makakilala sa Panginoon, click nyo po yung form na yan, and or you can personally contact me. At tutulungan ko po kayo na magsimula ng Kingdom Hub gawain po dyan sa inyong mga tahanan. Alright, so maraming salamat pong muli sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng manunood po natin. Again, ito po si Pastor Randolph, ang ambassador po ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. I am the ambassador of the Lord Jesus Christ in His kingdom. All of us, those who serve the Lord and follow the Great Commission, we are God's ambassador. Alright? Tayo po ay mga ambassador ng ating Panginoon. Walang level po dito. Wala pong pastor-pastor dito. Lahat po tayo when it comes to sa paglilingkod, when it comes dun sa pagsiserve sa ating Panginoon, sa paggawa ng mga alagad, wala pong pastor-pastor. Level lang po tayo. Sabi ng Hebrews, we are all high priest of the Lord. Therefore, tayo po ay makagagawa. Okay, deacon ka man, elder ka man, ordinary member ka man, pastor ka man, it is your responsibility to make disciples of all the nations. It is your responsibility to share what you have na ibinigay po at pinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin, ang gumawa ng mga alagad sa lahat ng ating mga bansa. Yung religion mindset, ayaw nila ng ganito, allergic sila doon sa paggawa ng mga alagad dahil ang religion mindset na focus lamang po sa mga physical na gawain. Okay, ng isang simbahan o ng isang simbahan, o ito yung mga gawain po na yon, actually hindi naman talaga
wala namang kinalaman doon sa ay pinapagawa ng ating hari, ng ating Panginoon Jesucristo. Ginagawa lamang po ng relihiyon, ng relihiyon, ginagawa lang naman po nila ito upang masatisfy ang kanilang mga sarili at masabing umiiral sila at nag-i-exist sila sa church. Okay? Na nagpapadami ng mga gawain, nag-a-add ng mga ministries para sabihing umiiral at para sabihing buhay na iglesia. Pero ang katotohanan, hindi talaga nila ginagawa yung mandato ng ating Panginoon to go and make disciples of all the nations. Alright? So maraming salamat at tayo po'y dumako ngayon, kagaya nga po ng aking pangako sa inyo. Alright? Na atin pong magpatuloy po tayo dito sa ating pong sinimulan, God's original design for men. So, meron pong major problem sa ating kapanahunan ngayon. So there are three major problems in our society, in our churches today. Number one, we are not united. Nagkakanya-kanya tayo. Yung isang simbahan, ganito ang focus. Yung isang simbahan, ganyan ang focus. Nagkakanya-kanya. Yung isang simbahan, ang focus ay magpapaganda ng worship team, ng choir, magpapaganda ng building. Ang isang simbahan, ang focus ay disciple making. So we are not united as a church, and we are not also global minded in our mission. Nakafocus lang tayo doon sa apat na sulok ng atin pong mga simbahan, and we are not founded in God's global glory. All right. So yun nga po, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Ang mission po ng mga simbahan ngayon ay magkakaroon ng mga personal achievements, magkaroon ng project, pagandahin yung simbahan, samantalang yung pong misyon ng Panginoon ay kinakalimutan at kinakaligtaan. Alright? So, nagpapaganda ng simbahan, nagpapaayos ng kung ano-ano mga pinapaayos. And also save Mother Earth, save humanity, hunger, and poverty. So, yun yung mga focus po ng mga simbahan, ng ilang mga simbahan sa panahon ngayon. Those who are having a religion mindset. So, now, balik tayo doon kay Adam and Eve. Si Adam and Eve, God commanded them. So in Genesis 1:28, say God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." So very clear yung command ng ating Diyos. Sabi ko nga, in this context, there's no command to worship Yahweh. There's no command to worship God. The command here na ibinigay po ng Diyos ni Yahweh is to subdue. All right? To subdue the earth. O punuin ang mundo. Okay? So that's the command here. Yan po yung pinakautos dito ni Yahweh. Be fruitful. Okay? That's the command. Be fruitful and increase in number. Magparami kayo. Punuin ninyo ang buong mundo. Subdue. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves in the ground. So, bakit kailangan iutos ito ng Panginoon sa kanyang nilikha, sa kanyang kawangis na si Adan at sa kanya si Eva? Be fruitful and increase. Kasi nga, ang layunin ng Panginoon ay ang tao, tayong mga tao nung kanyang likhain ay we need to ang kailangan nating punuin ang mundo para dahil ito ang utos ng ating Panginoon, because His invisible kingdom ay nilagay niya dito sa mundo para magkaroon ng extension ng territory ang kanyang invisible kingdom, magkaroon ng visible kingdom on earth. And He created man in His own image. At nung tapos niya silang lalangin, sabi niya, be fruitful, magpakarami kayo, punuin niyo ang mundo. Sapagat nais ng ating Panginoon na ang mundong ito, ang earth na ating kinalalagyan ngayon, ay mapuno ng kanyang wangis at ma-establish ang kanyang visible kingdom on earth. Di ba? Doon sa Matthew chapter 5, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come on earth.
So, fill the earth, rule, subdue, uh, and rule over. So, yun yung utos niya kay Adam and Eve. So, si Adam and Eve is the first small group or first kingdom hub model with a covenant. So, Adam and Eve is God's bearer image. Okay? God's image bearer, but nagkasala po sila. Genesis 3, 6 to 7. And God promised a savior from the seed of the woman. Genesis 3:15, Galatians 3:16. And earth was filled with wickedness. Imbis na sana yung pong punuin ni Adan at saka ni Eva ang buong mundo ng wangis ng Diyos, ng matuwid, banal, dahil sa kasalanan, napuno po ang mundo ng mga taong makasalanan. Alright? So, ang sabi po ng ating Panginoon, God bless them. Ang sabi niya, be fruitful and increase in number. Yun po ang sinabi ng ating Diyos, utos ng ating Diyos sa kanila. And then, hindi natapos po ang ating Diyos. Ang story ng ating Panginoon, hindi siya tumigil doon po sa kanyang layunin, doon sa kanyang ultimate purpose. He never changed. He never stopped doon po sa kanyang purpose na i-establish ang kanyang kaharian kahit alam niya na ang tao ay lubos na makasalanan at punong-puno na ng kasalanan. Alright? So, ang ginawa po ng ating Panginoon, siya po ay pumili ng isang pamilya. Again, the first family is Adam and Eve. They are the first small group with a covenant. Nagkasala ang tao, kaya ang ginawa ng ating Panginoon, pumili siya ulit ng ikalawang family. And this is the family of Noah. Genesis 9, 1. So then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Ito po ay pagkatapos ng baha. Okay? Pagkatapos po ng baha. So bago pa po bumaha, of course, pinili ng Panginoon si Noah. Kinausap ng Panginoon si Noah dahil po ang mga tao sa paligid niya ay punong-puno na ng kasamaan ng kasalanan. God commanded Noah to build an ark. At pagkatapos ng i-build ang ark, siya ay nagpatuloy na mag-preach pero walang pong naniniwala sa kanya. Wala pa rin naniniwala sa kanya. Ang ginawa po ni Noah ay isinama niya ang kanyang family kasama po ng mga animals na partner-partner. Sumakay sila sa daong doon sa ark at umulan po ng 40 days and 40 nights at nagkaroon po ng baha sa buong mundo. Pagkatapos po ng baha ay kinausap ng Panginoon si Noah at ito po ang covenant ng Panginoon sa ikalawang family. So Noah is the second family. His family is the second small group na tinawag po ng ating Panginoon. So sabi po ng Panginoon, Genesis 9:1, then God blessed Noah and his sons. As you can see, doon po sa sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve, God bless them. Sinabi niya ulit kay Noah, God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful. So, sinabi niya doon kay Adam and Eve, be fruitful and increase in number. Sinabi ulit ng Diyos kay Noah, God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. So nakita niyo po mga kapatid na yung layunin ng Panginoon hindi nagbabago kahit alam ng Diyos na punong-puno ng kasalanan ng mundo. Alright? So because God has a plan in the future, okay, na ang kanyang kingdom ay ibabalik niya sa mundong ito. Or magpapatuloy ang kanyang kingdom sa mundong ito. So, yeah, let's go back to Noah and his family. So, same command kung ano sinabi ng Diyos kay Adam, ganun din ang sinabi ng Diyos kay Noah. Kung anong ginawa ng Diyos kay Adan, God blessed them, ganun din ang ginawa ng Diyos kay Noah. God blessed Noah and his sons. Okay? And then Noah and his family, as I've said, that sila po ang second small group model with a covenant. So, with a covenant po, mga kapatid, sinasabi ko with a covenant. It's because, as you can see, na
mayroong sinabi ang ating Panginoon sa kanila. So, as you can see here, na kung ano yung pangako ng ating Panginoon kay Adan at saka kay Eva, ganun din ang naging pangako ng Diyos kay Noah. God blessed Noah and his sons, saying to them, "Be fruitful and increase in number." So yun po, mga kapatid, ang katotohanan na ang Diyos talaga ay pumili ng pamilya, pamilya. Again, the first family is Adam and Eve, at tumawag muli ang Panginoon pagkatapos magkasala ng tao, tumawag ulit siya ng isang pamilya. O ikalawang family, that's the family of Noah. Para ipagpatuloy, to carry on the ultimate plan of God for humanity. Kahit nasa gitna ng si Noah at ang kanyang pamilya ay napalibutan ng mga makasalanan, pero si Noah ay namumuhay ng matuwid. Pinili ng Panginoon ng Diyos si Noah bilang pong isa representative, ambassador of his kingdom, para siya ang mag-preach. Alright, so yun po ang pamilya ni Noah ang pinili ng Panginoon. The same ang ginawa ng Panginoon. God bless Adam and Eve. Then dito po sa kay Noah, Genesis 9:1, God bless Noah and his sons. And then kung ano yung utos ni God kay Adam and Eve, to be fruitful and multiply, ganun din ang utos ng Panginoon kay Noah at sa kanyang mga anak. Be fruitful and increase in number and fill the earth. So hindi nababago yung plano ng ating Panginoon. Hindi nababago yung layunin ng ating Panginoon. Ang utos ng Panginoon sa atin is tayo po ay we will domain the earth. Tayo po ay mananakop sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kaharian. Ang religion mindset, hindi po yan ang kanilang nais. Hindi po yan ang kanilang mentalidad. Hindi po yan ang kanilang ginagawa. Ang religion mindset ay nakafocus at nakatuon sa mga pansariling kasiyahan at kaligayahan, at hindi doon sa ultimate plan of God for His citizens. Okay? So I hope and pray na ang inyong simbahan, kung ikaw ay manggagawa, ay wala kayo doon sa religion mindset. Again, ang symptoms of having a church that is having a religion mindset is the church is not growing, okay? Not multiplying. At ikatlo, ang simbahan ay papalit-palit po ng manggagawa. Look at the churches in our country today. Look at the churches, growing churches, mega churches in the world. Hindi na po natin babanggitin. Hindi sila nagpapalit-palit ng manggagawa. Sila po ay patuloy na lumalaki at nagbumultiply because ginagawa po nila ang pagkakaroon ng nasa pagkakaroon sila ng kingdom mindset at hindi religion mindset ang umiiral sa kanilang mga isipan, mga puso't isipan. So I hope and pray, dito po tayo magtatapos sa pamilya ni Noah. Ang susunod po natin na pag-aaralan ay yung pong attempt ng tao na huwag ipagpatuloy ang ultimate purpose ng Diyos. Again, God's command is to increase in number, be fruitful, fill the earth. But ang tao po ay may attempt. Nag-attempt ang tao na huwag ipagpatuloy ito. They build a Tower of Babel. So yun po ang ating susunod na pag-uusapan sa linggong ito. Okay? Most probably hapon po tayo magla-live. Okay? So maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po at binabati ko lahat ng manunood. Ayan, lahat po ng makakapanood pa po nito. Ganun din ang aking family. Nandito po sila ngayon. Ayan. So, purihin po ang ating Panginoon. Okay, so maraming salamat po. Kung ikaw po ay na-bless. If you are blessed today, please
uh, uh, comment or contact me. Okay? Contact nyo po ako or mag-comment po kayo. Maraming salamat po. Muli po, ito po si Pastor Randolph. Tayo po muna ay manalangin mga batid. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa lahat ng mga nanunood at makakapanood pa po ng programang ito. God's Kingdom Family. At salamat po Lord dahil alam kong napakabuti niyo po sa amin. Those who are belongs to your kingdom, we are all kingdom citizens. Those who are belongs to your kingdom, Panginoon, ay tunay na iyong pinagpapala. Tunay na mayroong tunay na kaligayahan. Lord, I pray for Brother Nary, who is right now suffering for a stroke, Panginoon. At ang kanyang may bahay, Sister Jenny. I pray, Lord, na patuloy niyo pong i-sustain sila. Sustain them with your grace, with your power and your healing power, Panginoon. Bless niyo po even yung mga nanonood na may mga karamdaman, Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong mga pangako at pagpapagaling, sila, Panginoon, ay gagaling. Sa tulong ng inyong biyaya at sa inyong kalooban. Lord, maraming salamat to those who are watching this program and those who have the heart to support this program. I pray, Father, bless them. Touch their hearts. Bless niyo po kami, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Yan, maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng nanonood po sa atin. Purihin po ang atin pong Panginoon. God bless. Ako po yung pansamantalang papaalam. Ito po si Pastor Randolph, ang ambassador po ng kaharian ng ating Panginoon.